Magandang hapon po sa bawat isa at ang ating pastor po sa hapong ito at ako po ay hindi rin nabibigla. Pag kami sa nabibigla. Pero hindi po aksidente na siya po ay tumawag at sabihin ito'y mensahe na nais kong ipaabot sa inyo. At in behalf of our pastor, let's open our Bible in the book of Ephesians chapter 2 verse 10. And before we read that, let's recite our pangako sa ating Panginoon. Ready now? Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Siya ang aking kalungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y matatagpuan. And let us read Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10. Ready now, we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, itago niyo po kami sa inyo pong luklukan ng biyaya at maintindihan namin yung nais mong ipagawa sa amin at makita namin ang aming sarili na patuloy na gagamitin at gagawa sa inyo pong gawain. Gabayan po kami ng Espiritu ng Diyos. Salamat po sa inyo pong salita na may papahayag at ikaw pong bigay ng patuloy na kaunawaan at pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. Okay, so kahapon po ay masasabi ko na yung isang buong linggo na ating pong missions conference ay naging matagumpay. At hindi po ito naging matagumpay dahil sa galing ng ating pastor, sa pagiging talented ng ating pong mga members, hindi rin po ito galing dahil sa may mga ibinigay tayo o nag-contribute tayo para sa missions conference. Hindi rin po ito nakasalalay dun sa galing ng mga preachers o sa kakayanan ng mga staff at mga members na nagpagamit. Ito po ay dahil sa Panginoon. No? Kasi kung wala ang Panginoon, hindi po natin magagawa yung tungkulin at layunin ng ating po missions conference. At ito po gusto ko maintindihan nyo na tayo po ay nais sabihin ng Panginoon sa atin na tayo ay shinape ng Panginoon para tayo ay mag-serve. Amen? Do you believe that? Na tayo ay hinubog ng Panginoon para maglingkod. O kaya, tayo ay naligtas para mag-serve sa Panginoon. And the title of our message this afternoon is what are the blessings of having and living on God's purpose. At ito po yung gusto ko makita natin. Sa lahat ng ginagawa natin, kabutihan sa harapan ng Diyos, at lahat ng ginawa mo para sa Diyos ay may karampatang pagpapala. Pero yung hindi mo ginawa para sa Diyos at yung nga pinagkait mo, wala po itong blessing. May kulang. Anong pipiliin natin? Tayo po ay tumanggap ng mga regalo na galing sa Diyos. Kanina nakakatuwa na yung mga binanggit, yung mga assistant preachers, yung 30 na preachers, yung mga yung mga key persons. Tama po ba? At yung ilang selected na pinili lamang ni pastor na tumanggap. Ako'y natuwa sapagkat tumanggap ako ng North Face na bag, no? At yung bag na yon ay pinili kong kulay. No? Pinili kong kulay orange. No? Kung dito nakatanggap tayo ng ganong pagpapala, no? How much more, no? Sa langit, no? How much more sa langit? Na meron ka namang ginawa para sa Diyos. May ginawa ka para sa simbahan, no? At yung bag na yon ay naibigay ko na rin. Kasi may natuwa naman ako, ito sa'yo na to. Blessing ka sa amin. Tanggapin mo to. Alam mo,
Tuwing nakikita natin yung mga member na nagpagal, bawat sulok ng gusaling ito, makikita mo yung bawat members na nagtatrabaho, no? At gumagawa. Simulan natin sa taas, no? Yung mga estudyante, palakpakan natin yung mga students natin. Amen? Nakakatuwa sila sapagkat isa sa mga pastor nagsabi, nakakatuwa yung mga members nyo at yung mga kabataan meron kayo. Ang sipag nila. Parang gusto ko na bigyan ng ng milk tea. O na pag ganun sila. Ano ba paborito nyo? Matcha. Matcha daw. Matcha. Puro matcha. Kahit ayaw nilang matcha pa rin sila. Basta libre. No? Basta mayroong reward. No? Iniisip ko lang. Pag-pray nyo lang, Pag-pray nyo lang, Ayesa, tsaka Pag-pray nyo lang. Hanggang next year. Next year. No? Makakatuwa na maya-maya pupunta ka doon sa likod sa mga CR, dala-dala yung panlinis, basahan at magmamap. Si Coach Arman, nagpupuno ng mga drums. Pagdating sa auditorium, may nag-usher dyan, may umabsent si brother, pumunta dito para mag-usher lang, bumili ng suit. Si brother Bong, bumili ng suit. Tapos, nagbigay pa, para sa food. Bumili siya talaga ng damit. Alam mo yung pumasahe noon ay, I think, dalawa sila mag-asawa, pumunta lang para umattend ng missions conference. No? Magkano yung pamasahe, Mindanao papunta rito? Diba? At makikita mo, pagdating sa registration, nakangiti lahat sila. Pinangungunahan ni Ma'am Raimel, marami sila doon. Junlin, diba? At yung sa sila Ma'am Fe, na walang kupas na nagbibigay ng mga unan at kumot, sila Ma'am Metro, sila Ma'am Eve, hindi ko mababanggit lahat yan. Diba? Pagdating sa office, hindi binitawan ng Sister Joy Sauco, yung mga pastor na para bigyan lamang ng kape. At yung kape na yun, binabalik-balikan. No? Sponsored po yan ng iba. Sininang Maloob bumili niyan. No? Masarap daw po. Mamaya tikman nyo po, kahit hindi nagkakape. No? Alam nyo po, yung pong mga ginawa natin, hindi ko maaaring mabanggit lahat yung mga ginawa ng mga members natin. Mga nagluto, no? Hindi ko maintindihan kung, alam nyo bakit masarap yung pagkain? Na-realize mo bakit masarap yung pagkain? Kasi po yung pawis ni Brother Mark Galang at yung pawis ng tatlong kasanyang assistant, taga Las Piñas, talaga namang naihalo doon. Yun ay pawis ng pagmamahal, hindi po. Hindi umalat, di ba? Yung po ay yung po ay talagang pinasarap ng Panginoon. Actually, yung pagkain doon, hindi naman talaga, hindi talaga yung pang mamahaling pagkain. Pero magtataka ka, bakit sumarap yung food? Bakit nagkasya yung pagkain? Diba? Kasi naniniwala tayo kung yung 5,000 nga na mga pinakain ng Panginoon sa desert, sa kanyang kapanahunan, ay nagkasya. No? Bakit nagkasya? Kasi in-offer natin sa kamay ng ating Panginoon. At alam niyo po, ito yung gusto kong makita natin. Yung opportunity na tayo po ay maglingkod ng sama-sama. Opportunity na kung saan tayo ay gagamitin at kaya nga naniniwala tayo na tayo bago tayo isinilang sa mundong ito, tayo ay dinisign na ng Panginoon na mag-contribute. Magkadagdag tayo para sa kagandahan ng buhay ng iba. God didn't put you on this planet just to take up space. Hindi ka matter. Tao ka. Ligtas ka. Diba? Hindi ka occupy space lang. Alam mo yung occupy space? Andiyan ka lang. Nag-occupy, pero walang nangyayari, walang nagagawa. Alam mo, ang tawag doon sa panahon ngayon, tambay, pogi. Yan, tambay, pogi. Walang gagawin yan, nandyan lang yan, pero walang nangyari. Hindi po yun ang design ng Panginoon sa atin. At if you don't serve God the way He intended for you to serve Him, then the world messes you out.
Alam niyo po, ang another word, no, for good works is ministry. No, kaya nga nakikita natin dito, pag sinabing good work, no, ang tawag po natin dito ay ministry. No? Anytime you use your talent and abilities to help somebody else, you are ministering to them. Alam po, sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 10, as every man hath received the gift, even so, minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Sabi niya, as every man receive the gift. Ano yung binigay ng Panginoong regalo ng kakayanan sa'yo? Ano yung alam mong magaling ka? At kung saan ka magaling, yun ay binigay ng Panginoon sa'yo. Si Doc Jen kanina kumakanta sa office. Naalala ko, sabi niya, napakaganda ng lyrics ng awit mo. Yung lyrics ng awit. Pero sabi mo, magbigay ka lang ka naman, dun susumulat at naglapat ng awit na yan. Pero makikita natin si Doc Jen, hindi naman nahanapin natin siya para mag-special number dito. Pero makikita mo na available yan, nandyan yan. Saka nakakita ng dentista, ng doktora, na uutusan mo. Sige nga, sino sa inyo ang may diba? May kakayanan. Pero makikita mo dahil sa ministry, mapapansin mo, ready siya para mag-serve. Hindi para kumanta. Kasi hindi naman yun ang gift niya eh. Pero yung gift niya na tumulong, mag-minister, iba eh. Ano yung kakayanan na, sabi ng Bible, as every man hath received the gift. Diba? Ano yung tinanggap mong kakayanan sa Panginoon? Diba? Ano yun? Sabi niya, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. So the talents that you have are not for your benefit. No? God gave you talents for the benefit of other people. Halimbawa po, ang mga barbero, nakakita ka ba ng barbero na nagugupit ng sarili niyang buhok? Yung nagpa-parlor, paparlor ako, gaganda, ang ganda-ganda ng cut. Hindi eh. Diba? Nakakita ka ba ng imbalsamador na imbalsamuhan yung sarili niya? Diba? Makakita ka ba ng gano'n? Makakita ka ba ng mga nag-imbento ng mga gamit? Halimbawa yung ilaw, nag-imbento ng fluorescent. Inimbento niya yun para sa kanya lamang? Diba? Hindi eh. Inimbento niya yan para sa lahat ng mga tao na gagamit ito, makinabang. Yung mga scientists natin, yung mga lumilikha ng ng mga gamot, ginawa ba nila yon para sa isupply lang sa katawan nila at para gumaling sila? No. Ginawa nila yon para sa iba. Pakikita mo yung mga doktor, wala kang makikita doktor na naging dalubhasya siya para gamutin yung sarili niya. Ganun ba yon? No. Siya ay naging doktor upang gumamot ng ibang mga tao. Diba? At iba-iba yan. Wala ka nakita na dentista na nagbubunot ng sarili niyang ipin. Diba, Doc Jen, nagbubunot ka ba ng sarili mong ipin? Hindi. Pupunta rin siya sa dentista. Pwede ako magbunot ng ipin mo. Babayaran pa kita. What does it mean, mga minamahal? Ang sabi nga ng awit, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tama yung kanta. Diba? Hindi ka nabuhay para sa iyo lang. Nabuhay ka para yung galing mo, iba makinabang. Iba yung maging blessing ka sa iba. So, winard ng Panginoon yung universe so that the world need each other. Kaya nga po sa langit, no? You're going to love God and love others. So, He wants you to practice now. Inalaw ng Panginoon na yung galing mo, yung kakayanan mo, ay gamitin, ipakita mo sa mamagitan ng kagalingan mo na may pag-ibig ka sa ginagawa mo para pagdating sa langit,
alam mo yung salitang serve. Alam mo yung salitang worship. So mga minamahal, you're also going to grow spiritually and serve God in heaven. So He wants you to practice dito pa lamang sa lupa. Since it's impossible to serve God directly on earth, here, you serve Him by serving other people. In fact, God says that anytime you help somebody else, it's like you doing it for Him. You serve God when you serve others. He wants you to make the world a better place. Friday, hinatid ko si Brother Mark Galang. Nag-aantay ako sa Watsons dyan sa may tapat ng Terminal 3. May kumakatok doon sa van. Sabi niya, English to ha, may pasensya na ako, hindi ako magaling sa English. Hey, yes sir. Binaba ko yung window, kumakatok. Sabi niya, yes sir, where are you from? French. What? Pardon? French. We're French. French daw sila. Ay, okay. How can I help you? Sabi niya, I'm looking for a hotel. Oh yes, there's a lot of hotel here. The Sheraton Hotel, Hilton. It's very nice hotel, 5-star hotel. Ah, okay. Oh, where is it? Just walk at least 500 meters here. Oh, expensive, ah? Yes, expensive. It's a good price, sir. Oh, so bagong isip. No, we're looking for a cheaper hotel. Okay. Sa Sogo. Ayun, iniisip ko na yung Sogo eh. Pero sabi ko, okay, let me, meron dyan, Nito, yan, mga ganyan, ha. Iniisip ko na yun, dyan sa may Harrison Plaza. So, gusto ko sanang, ang tawag doon, medyo kontratahin ko na siya. Diba? Pwede naman yun eh. Pero sabi ko, I know. Let me plug down a taxi because there's the nearest, cheapest hotel here. Okay, hotel. Yung tabi ng Shell. Asiatel, yon, Asiatel. Sabi niya, I know at hotel, right beside the Shell gasoline station. Okay. Pumara ako ng taxi, bumaba ako, tumawid ako sa kabila, sinamahan ko siya. Sabi ko sa taxi driver, bigyan mo lang tong 80 pesos ha. Sabi ko, 80 pesos na sisingilin mo dyan. Sabi niya, sir, baka pwede namang, taxi driver ako dati, wag mo, pwede 100 na lang, para may 20 naman tayo. Sige, okay, can you pay for 100 pesos? Okay, of course, okay, yes. $2 lang yun eh. Tama, $2 lang yun. Ayun, sumakay siya. Maya-maya, thank you na sa akin. At eto, alam mo, maya-maya sabi ko, daanan ko dun sa, kasi doon ako dahil sa tramo eh. So, ang ginawa ko, dinaanan ko yung Asiatel na yan. Sabi ko, saglit lang pupuntahan ko lang kung talagang hinatid ng taxi, yung parokyano. So, pasok ako dun sa may lounge niya. Sabi ko, sir, where's my... Hindi yun. No, hindi yun ang sinabi ko. Ang sabi ko, are you okay now, sir? Yes, thank you very much. Sabi niya, when is your flight? Sabi ko sa kanya, tomorrow, early morning. Okay, are you okay now? I just dropped by because I checked if you're okay. Oh, I'm okay, thank you very much. Alam mo bakit ko ginawa yon? Unang-una, dahil Kristiyano ka, of course. Para sabihin din niya na bilang pagpunta niya sa Pilipinas, kasi first time niya, di ba? First time niya makarating, sabihin niya sa kanyang mga kababayan, bumalik kayo sa Pilipinas kasi mababait yung mga tao doon. Di ba? Pwede mo namang lokohin yun eh. Pwede ko mang kakutsabahin yung, pero hindi mo kayo na kailangan ganun eh. Chinek ko pa kung okay sila. Why? Kasi nasanay ka sa ministry. Di ba? Na tumulong kung ano man ang sitwasyon o ano man yung kailangan ng mga tao.
Sabi nga namin, pag pupunta kami sa ibang lugar, di ba? Ganon din naman yung tinatanggap natin. No? So mga minamahal, God made us what we are and give us new lives from Christ Jesus. As long ages ago, He planned that He should spend these lives in helping others. Pag may opportunity tayo to help, let's be a help, let's be a blessing. Kaya nga, naniniwala ba kayo that every Christian is a minister? Every believer is a minister? But not every Christian is a pastor. But every Christian is a minister. That means you use your talents, your gift, and make contribution in life to be a giver, not a taker. Sa ministry, mga minamahal, hindi ka naghahangad. Ano yung makukuha ko dito? Pag pupunta ako sa church, ano yung ibibigay sa akin? Ano yung makukuha ko? Ano yung matatanggap ko? Hindi. Pag nag-serve ka, huwag mong isipin, ano yung ibabayad sa akin? Lagi mong isipin, ano yung pwede kong magawa? Bakit? Contributor tayo. We contribute, we give, we share. Diba? O, makikita mo, ako hanga doon sa mag-asawang Yoro. Sila na bumili ng di-deliver pa nila yan, ayos sila, discounted price pa yan. Diba? Pag first fruit conference, sila yung gumagastos dito at hindi nila pinapabayaran yan. No? Ang laki nun eh. I think 70 to 80 o 90,000 isang setup na ganun eh. Diba? Hindi natin kaya ibigay yun eh. Pero may ganung mga tao. They're willing to sacrifice their finances just for the work of God. So, ang Bible natin, nag-i-instruct. Sabi nga na ating pastor is to love one another, care for another, pray for one another, encourage one another, help one another, counsel one another, support one another, and on and on. Oho. So, gusto ko makita niyo po natin dito na it is mutual ministry to every believer in the family of God, to everyone, every other believer in the family of God. That's the way God meant it to be. The truth is, serving God by serving others is not always easy. Do you believe that? Na pag tayo ay naglilingkod, hindi lahat madali. May mga madali sa ministry. Di ba? May mga madaling bahagi. Pero may mga bahagi sa ministry mas maraming mahirap. Mas maraming discouragement. Mas maraming problema. So, what do you do when you start to get discouraged? Two things na dapat nating makita. Kasi hindi natin pinapangako pag nasa ministry ka, walang problema. Tama? May nagsabi sa akin, Sir, gusto ko na pong mag-resign sa ministry ko. Kasi po, hindi kami magkaintindihan eh. Hindi kami magkaayos. Walang tigil ang gulo sa aming pagsasama. Diba? Pero, tinanong ko, kung sakaling lilipat ka sa ibang ministry, tingin mo sa susunod na ministry na lilipatan mo, wala na rin problema? What does it mean? The attitude. Diba? Kaya nga sabi ng ating pastor, let's collaborate. Let's cooperate. Diba? So, ano yung dalawang bagay na dapat natin makita? Remember, the reward you receive that will go on for eternity. Do you believe na sa discouragement na mararanasan natin dito sa ministry natin, madi-discourage ka? Pero gusto ko makita niyo po ito, no? Na tayo, dapat nating maalala na sa lahat ng gagawin mo, ang Diyos may nakalaang pagpapala. May reward. Kasi yung ministry, may reward dyan eh. Yun yung bagay na kung saan, pagdating sa langit, yun ang hahanapin ng Panginoon sa atin. No? Yun ang hahanapin ng Panginoon sa atin. Sabi ng Hebrews 6:10, sabi po dito, God is not unrighteous to forget your work in labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Sabi nga natin dito,
Sabi ng Bible, God is not unrighteous to forget your work and love. Nadi-discourage ka na? Always remember this verse. Sabi ng Bible, ang Panginoon ay hindi malilimutin. Hindi liko, hindi masama para yung ginawa mo sa ministry, makalimutan niya. Ang mga tao, makakalimutan yung ginawa mong kabutihan. Nagbigay ka, diba? Tumulong ka, naging blessing ka, yung mga tao makakalimutan yan. Madaling makakalimot ang tao. Pero ang Diyos, sabi niya, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Pangalawa, ba? Pag discourage ka consider mo na yung ginawa mo may reward. Hindi discourage ka, look at heaven and see, may promise ang Panginoon sa'yo. Diba? May nakalaan. Letter B, remember that God uses every little thing that happens in your life. No? Naniniwala ba kayo that nothing is insignificant when you serve God? Lahat importante sa harapan ng Panginoon eh. Lahat may significance eh. Diba? Sabi ng, ito, paborito kong talata, 1 Corinthians 15:58. Anong nakalagay doon? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So sabi ng Bible, yung mga ginagawa mo ay dapat sumasagana ito. Nagpapatuloy, nag-a-abound ka lalo, nadadagdagan yung kakayahan ng mag-ministry at yung mga bagay na ginagawa mo, hindi pwedeng makalimutan ng Panginoon at nakatingin siya. Di ba? Nakatingin siya sa mga maliliit na bagay na ginagawa mo. So, maging busy ka lang. No? Huwag mo intindihin yung nagdi-discourage sa'yo. Wala ka namang dyan eh. Huwag ka na dyan. Diba? Wala namang kwenta ginagawa mo. Sabi mo walang kwenta. I just say it to you. Sabi nga sa akin, ikaw, gagaling yung mga leader dyan sa Pasay. Pero yung ginagawa mo sa pastor mo, less value yan. Dapat nasa mission work ka na. Dapat nandiyan ka na sa magagaling kayo, di ba? Pero naman po, hindi ko maintindihan kung bakit less value. Kasi sabi ng Bible, yung nagbigay ka lang ng cup of cold water sa lingkod ng Panginoon ay nakaka-refresh ka na bakit less value ito? Diba? So, sabi ko, nagsisimula naman yung calling because you have the desire to be a bishop. Wala ka naman nun Pipilitin ko sarili ko doon. Kahit yung mga pastor tumawag sa akin, hindi naman tumawag ang Panginoon, wala. Di po ba? Kanina may kausap tayong missionary dyan sa Thailand. Sabing ganun, Pastor, bakit Thailand? Hindi ko alam Pero yun ang in-impress ng Panginoon sa akin. May nakausap ako, taga Cebu. Brad, bakit Africa gusto mo? Doon sa mga kababayan ko. Bakit doon? Bakit di dito? Hindi ko alam. Basta, nakapunta ka na ba doon? Hindi pa. Pero bakit doon? Yun ang ini-impress sa akin Hindi ko maintindihan. So gusto ko makita natin mga minamahal, na sa ministry may ganito. At gusto ko makita, huwag ka magpa-apekto doon sa mga bagay na nagdi-discourage sa'yo. At gusto ko, every time na meron kang ginagawa sa ministry, opportunity for you to grow. Diba? Pagka minsan makakarinig ka ng negatibo, hindi magandang salita, diba? Naglingkod ka na, napagalitan ka pa. Anong gagawin mo? Ayoko na dyan sa church. Kasi napagalitan ako. Kasi hindi na-appreciate yung ginawa ko. Hindi nakita na, di man lang nabanggit yung pangalan ko na Helen. Di ba? Maalis na ako sa church. Hindi man lang ako ma-appreciate. Ganun ba yun? Hindi. Kasi kung hindi ka man mapansin ng tao, ang Diyos pinapansin ka. Di ba? Kaya mo kung titingnan lang natin yung maliliit na bagay hindi ginagawa. Halimbawa, may mga buhok-buhok dyan sa gilid. Yan sa side. Di ba?
Hindi winawalis yan ni Marlon, ni Lehele, ni ano. Anong itsura niyan kapag hindi nilinis? At walang nagtiyaga doon sa maliliit na dumi at mga bagay na sa gilid. Ano mangyari? Magiging madumi, mamaya-maya, binabahing ka na, maya-maya, sinisipon ka na. Kasi bakit? May hindi nagtiyaga doon sa maliliit na kalat. Di ba? Ang pastor natin, naku, pagtatawagin niya ako, yung CR doon sa may bakat ng salamin, ayoko nang kayo punasan nyo yan. Kitang-kita niya lagi yung salamin na yan, na may bakat lagi, ayaw niya yan. Ayaw niya ng sirang bumbilya, busted, ayaw niya yan. Diba? Ayaw niya na yung promotion ay nakalagay pa niya yung date, tapos hindi na pala yung date. Ayaw niya yan. So, you have to read always kung ano yung ayaw ni pastor. Diba? So, those are little things. At hindi dapat magdi-discourage sa ito. At opportunity mo yan para you grow. Diba? You grow. Kaya nga sabi ng Bible, grow in grace in the knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be glory in the church forever and ever. Amen. So mga minamahal, ito po, yung ating money, yung money na meron tayo can help you grow in spiritual strength. You can use it, develop your skill, to educate yourself, to become a better leader, to become a better speaker, to be a better intercessor, or just a better person. The truth is, you're not taking your car to heaven with you. Tama? Sister, yung bagong Innova mo, hindi mo madadala sa langit. Tama? Hanggang dito lang yan, sa Pasay at doon sa Tondo. At sa iba pang lugar. Pero sa langit, hindi naaabot yan. What does it mean? You're not taking your condo, no? Yung maganda mong upuan, yung couch mo, yung bed mo, yung maganda mong damit ngayon. Hindi mo madadala sa langit yan. But, you're taking your what? Character. That means anytime you see your money to buy a Christian book, okay? Every time na nagbabay ka nito, you help yourself grow. Ang tawag dyan, you're invested in what we call God's Growth Fund. God's Growth Fund. Ang tawag dyan, Growth Fund. Tuwing ikaw ay nagbabasa, bumibili ka ng libro, nagbabasa ka, o kaya nagda-download ka, bumibili ka sa internet ng magagandang books, Christian books, o kaya nagbabasa ng Bible, o kaya Bible binabasa mo, ang tawag dyan, growth fund. Anytime you use some of your money to pay, lalong-lalo na ito sa ating camp. No? I just like to promote the camp. Malapit na yan. 3,700 lang. Huwag niyo sabihin, ang laki naman, 3,700 lang? Dapat ganun, di ba? Si Ayesa ay, Miss, wala ka palang bayad. Dapat pala mag-sponsor ka. Ako, sponsor, 3,700. Ito, si Lia. Si Lia na ba? Miss Camper ka na? No? Kaya mag-sponsor ka, ha? Every time na tayo ay nagbibigay, o sumasama ka sa camp na yan, o sa Missions Conference, nakinig ka, para mag-improve yung buhay natin. Nakinig ka. You're invested in the growth fund. Anytime you spend money on a class, sa mga seminars, kaya nga yung mga yung mga teachers natin, kapag umatid ng mga convention yan, meron silang, ang tawag doon ay, meron silang certificate na pwede nila ipakita kung sila ay mag-aaral at ito ay nagiging karagdagan, tama po ba? No? Ng kanilang kaalaman. Points. Yan. Si Ma'am Metro ay alam na alam yan. So, yan po. No? So, kaya nga ang tawag natin dito ay, growth fund. Kasi bakit? Ginagamit mo yung pera mo para lumago ka at matuto ka.
Kaya may mga tao na nagsiseminar, nagbabayad para saan? Kaalaman. Diba? Nagbabayad sila. Nagsiseminar sila, umaattend sila ng convention. Para saan? Para mas maging magaling sila. So, yung mga dentista, yung mga doctors, mga engineers natin, may mga convention na inaatinan yan. Yung mga accountants. Bakit? Kasi nagbabago na yung takbo ng mundo eh. Nai-improve na sila eh. Kaya yung mga hacker, ang gagaling nila eh. May mga seminar din pala sila. Paano sila magiging magaling? No? Mag-hack. Di ba? Nag-uusap-usap yung mga yan. No? So sa atin, mga bilang mga mananampalataya, meron din tayong growth fund. Ano sabi ng Isaiah 55:2? Sabi po dito, wherefore do you spend money for that which is not bread, and your labor for that which is satisfied not? Hearken diligently unto me, and eat ye which is good, and let your soul delight itself in fatness. Ang sabi ng Bible, bakit ka nag-spend ng money on something that is not real food? Ba't gumagastos ka, hindi naman talaga yung tunay na pagkain. And he's referring to the food of our soul. So, listen closely to me, sabi ng Panginoon, and you will eat what is good, your soul will enjoy the rich food that satisfies. So, you can spend your money on junk food. Tama? Pwede. O kaya, you can spend your money in soul's food. Diba? Pagkain ng kaluluwa. At tatandaan niyo po lagi, the only food na meron ang kaluluwa natin is the Word of God. Wala nang pwedeng makapagpataba, makapagpalusog, makapagpaayos niyan, kundi ang salita ng Diyos. That's why, very important, na kung saan ang isang Kristiyano ay dapat nasa araw ng linggo upang kumain ng salita ng Diyos. Gamit natin yung kumain ng salita ng Diyos kasi yung kumain doon, ibig sabihin nakikinig. Hindi ka lang nagsimba, kundi ikaw ay sumamba. Magkaiba po kasi yung pagsimba at sumamba. Piniliwanag na po sa atin yan. Diba? So, choose to spend your money on food for your soul that helps you grow spiritually. So, what does soul food satisfy more than junk food? What comfort item can you give up so that you can have more money to invest in your character? Diba? So, punta na tayo sa ating punto. Okay? Number 1, what are the blessings of having God's purpose? May mga tao na gumagawa ng walang significance. Nagwalis lang, wala. Tumulong lang, wala. Nagtrabaho lang nang walang tinutumbok yung kanyang ginagawa. Walang direksyon. Well, try to imagine, maraming mga tao na buhay sa matagal sa mundo, ang dami niyan eh. Nagtrabaho, kumita, pero ano yung significance ng kanilang naging trabaho? Naging profession niya? Ba? Parang wala. Pero sa ating mga minamahal, pag save ka, nagkakaroon ka ng tinatawag na purpose of life, in life. So, number 1, understanding God's purpose for us given sense to our lives. Understanding God's purpose for us given sense to our lives. Proverbs 1:7. Ang sabi po dyan, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Without the Lord, life really has no purpose at all. Do you believe that? Kung wala ang Panginoon, ang lahat ng ginagawa natin ay walang silbi. Nakakita ka ng tao nagpapakamatay, saan siya nakatingin? Sa sarili niya. Tama? Nakatingin sa sarili niya. Kawawa naman ako, walang nagmamahal sa akin, walang umuunawa sa akin, kasi wala ng purpose ang buhay ko.
I'll just kill myself. Kasi wala na siyang purpose eh. Hindi niya nakita na may purpose siya eh. Na pwede pala siyang gamitin, yung galing niya, lahat binigyan ka ng kakayanan. Hindi niya na nakita yun. Nakatingin na lang siya sa sarili niya. Na hindi, may nagsabi sa akin, hindi ako magaling, hindi ako maganda. Hindi bagay yung mukha ko sa ilong ko para kong nilagyan ng ilong sa mukha. Diba? So hindi na niya nakita yung sarili niya. Wala siyang sense sa buhay niya at wala ang Panginoon sa buhay niya. Without purpose, our lives have little meaning. Without meaning, our lives have no hope or significance. People without the Lord, especially, feel this hopelessness with their souls, and some decide to end their lives. Oh? Feeling there is no reason to live any longer. So, ang kinakailangan natin, ang Diyos. Kinakailangan mo si Jesus. It is He who gives us purpose and meaning in our lives. Di ba nakakita ka ng drug addict, nakakita ng mga taong masama, lulong sa sugal. Nung nakakilala sa Panginoon, nagkaroon ng direksyon kung saan niya gagamitin yung lakas at kayamanan na tinatanggap niya. Di ba? So sabi ng 1 Timothy chapter 1, verse 1. Ito po yung sabi doon. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior, and the Lord Jesus Christ, which is our hope. Notice that. Sino yung hope ng tao? Ang Panginoon. Diba? Nagkakaroon ka ng sense of direction, sense sa buhay mo, nabubuhay itong mga to dahil sa Panginoon. Diba? Alam mo yung mga senses sa buhay natin? Ano yun? Pag nawalan ka ng panlasa, ano ibig sabihin? May sakit ka. Pero makakita ka ng taong hindi nawawala ng panlasa, matakaw na yon. Magana yon. No? Pangalawa po, understanding God's purpose for us gives us a scope of focus in our lives. Okay? Scope of focus in our lives. Ito po yung sinasabi ng Ephesians 5:17. Ano po yung nakalagay doon? Pakibasa sa lahat ng mga kababaihan. Yun. Sabi niya, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Tatandaan niyo po lagi, yung ilaw, yung sasakyan nyo natin Escapade, binilang ko ng LED bulb yan. Pag sumakay ka dyan, pag ikaw driver, sabog yung white niya. Maganda, itsura, kasi pag nasa malayo ka, masisilaw ka eh. Pero sa totoo lang, pag driver ka, yung ilaw, walang direksyon. Sabog yung kanyang, lahat ng nag-drive, alam to. Alam niyo po yan, Sir Jun. Diba? Pag ang headlight mo, hindi focus yan, ang labo niyan. No? At hindi ka magiging useful ng gusto. At mamaya, maka-aksidente ka pa. Pero alam niyo po, pag ang ilaw ay nakafocus, nakasira yan. Magiging powerful siya. Nakakita ka na yung mga laser? Yung laser light, yung red, di ba? Pag yun ay na-focus sa'yo at yun, nakakabulag yun eh. Nakikita mo isa sa mga weapon ngayon, yung laser. Diba? Pag tinapatan ng, sumigawa ng US, diba? Tinapatan niya yung Israel eh. Yung Iron Dome nila. Diba? Laser ang ginamit doon. So mga minamahal, pag focus ang buhay mo, at ito lamang ang tanging direksyon ng buhay mo, ang Panginoon, ang goal mo ay maglingkod, sabi niya, you will be a powerful person. Paul was a man who has scope, set, and focus upon his goal. Sabi ng Philippians chapter 3, verse 13, ito po yung nakalagay, sa lahat mong nakalalakihan, pakibasa, brethren, 14.
Alam mo, sinabi ni Pablo dito, mga minamahal, no? Sabi niya, hindi ko inaaring naabot ko na o inabot ko na. Diba? Sabi niya dito, hindi ibig sabihin naabot ko na lahat, nagawa ko na lahat. No. Sabi niya, yung mga bagay na ginawa ko, hindi ko ibig sabihin kinalimutan niyo, wala na sa isip niya, hindi. Hindi ko na pwedeng balikan yon, wala na yon. Na-memory ko na yon. Diba? Hindi na ako magpo-focus doon. Kundi saan ako magpupunta, saan yung kaisipan ko, sa susunod na mangyayari at susunod na gagawin natin. Okay. Sino nakatin sa inyo ng missions conference? Saan kamay? Taas. Yan. Salamat. Naniniwala ba kayo na yung missions conference natin ay pinaka-best? Ha? Ako hindi. Hindi pa ito ang best natin. Sabi nga ng ating pastor, our best is yet to come. Tama si nanay. Our best is yet to come. Next year, mas maganda pa yan. Alam mo, isa sa mga comments na binabasa ko kahapon, nakalagay doon, sabi niya, totoo to ha, sabi niya, ang gaganda ng rate, Sir Rene. Yung kanyang, talagang, number 5 is excellent. Kunti lang yung, halos sa iba, very good. Good, fair. Pero ang dami no? 80% lahat ng comments, or 90%, nasa excellent. Pero alam mo, ang tinitingnan ko doon, hindi yung nagsabi ng excellent, yung missions. Tinitingnan ko yung negative. Kung ano yung pwede nating i-improve. At nag-uusap kami ni Sir Edgar, Sir, anong dapat na yung mga preachers? Kasi, isa doon sa nag-comment, sabi niya, hindi lang ako makahiga ng maayos. Kasi senior citizen na ako. Natulog pala siya ang tawag doon? Sa sahig. Ang tawag doon, yung matanda. Akala mo bata pa siguro siya, pero senior na pala yung niya. So, hindi siya comfortable talaga. No? Okay lang, wala problema kasi hindi alam talaga ng natin, na-miss nila yon. O kaya, okay lang yan, at least nalaman natin. Diba? O hindi naman sila nagsabi na pwede pang pa-adjust, wala naman. Pero isa sa mga comment nila yon, it's a room for improvement. Diba? Sabi niya, doon ako sa natulog, hindi ako comfortable. Of course, hindi talaga comfortable, pero lahat yon ay blessing sa amin. Diba? Pero I take that note. Bisabihin, sana next year, hindi na sila matulog sa banig. Diba? Kasi tatanggapin, gusto ko nga matulog doon sa tinutulugan nila. Pag sumakit ang likod ko doon sa lamig, sabihin, hindi talaga komportable. Pero antayin ko pa ba natin yun? Hindi. Diba? Alam naman nating mahirap talaga mga tulog sa ganung banig. Pero next year, diba? By God's grace, as God supplies our need, diba? Pagbibigay tayo ng mas maganda pang accommodation para sa kanila. Pero alam mo, isa sa mga nakakatuwang nila doon, lahat yung nagsaserve ng tubig, yung mga kabataan, diba? Hindi nila maintindihan kung bakit na-motivate sila ng ganon, no? Sila Leah, yan si Violet, sila Ayesa, yung mga bata, yung mga high schoolers natin, sila yun. Tuwan-tuwa sila, hindi nila ganyan kasisipag yung mga members. Paano nyo naturuan yan? Yun ang ibig sabihin yun So mga minamahal, no? Sabi ng Bible, let's press toward the mark. Next year will be the best. Best na yung ginawa mo, pero umasa ka next year, mapapaganda pa. Naniniwala po ba tayo dyan? Kasama ka ba namin? Kasama ka namin. Realize that you cannot do everything. Use discernment in using your time wisely. Be careful about having too many brands in the fire. Diba? Makikita natin, ang dami mong gustong gamitin. Gusto mong brand na maubos ang oras mo dyan. If you would to do few things well, then, than to do many things
sloppy and incomplete. Sabi ng Ephesians chapter 5, verse 15, see ye then that you walk circumspectly, not as a fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Diba? Konti na lang ang oras na meron tayo eh. Konti, minsan lang natin gagawin yan. Konting panahon lang yan. At yun ay i-maximize mo na. No? Mag-focus ka na doon. Galingan mo na doon. Kasi minsan lang tayo magkakaroon ng ganyang mga event kada taon. Hindi natin alam kung next year, nasa langit na tayo lahat. O ikaw o ako nasa langit na. Diba? Hindi natin alam. Kaya mag-focus ka na. Diba? Number 3, understanding God's purpose for your life will get you squared away for eternity. The focus of our lives is not to be in creating fame for ourselves, but being faithful to the Lord. Kaya nga ginagaling mo para hindi sabihin, para sabihin, ginagaling mo kasi ma-appreciate ka, no? Ginagaling mo kasi gusto mo maging faithful sa Panginoon. God is not concerned about our legacy, but our loyalty and love toward Him. What matters for eternity is what God thinks about our life, not the world thinks. Yung fame, mawawala yan. Okay? Yung time, mauubos yan. Kaya sabi ng Bible sa Colossians 3 verse 1, ano nakalagay doon? Colossians 3:1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Verse 2, set your affection on things above, not on things on earth. Ano yung things on earth? Yung mga material na bagay. Yung mga, di ba, minsan naka-attention tayo sa ano yung bagong gadget, ano yung bagong sapatos, ano yung gagandang damit. Hindi yan ang buhay mo. Hindi dyan nauubos ang buhay mo. That's why, hindi yan ang affection mo eh. Although kailangan mo yan, hindi ko sinasabing hindi mo, di ba? Kung makakabili ka ng bagay na maganda, bumili ka na hindi naapektuhan ang iyong commitment o yung pagbibigay. Kung meron ka magandang sapatos, suotin mo. Kung makakabili ka ng magandang damit, magsuot ka. Pero hindi yan ang affection mo. Okay? And verse 3, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Tatandaan niyo po, every Christian must give an account to the Lord. Kaya nga po, pag binigyan ka ng kakayanan, talent, galing, pag hindi mo ginamit yan, kanino tayo mananagot? Sa Panginoon. Ang galing mong may kakayanan kang maglinis, may kakayanan kang mag-asikaso, may kakayanan kang kumanta, may kakayanan kang maghugas ng plato, may kakayanan kang magwalis dyan at maglinis ng CR. Diba? Basic. Hindi mo kailangan maging master's degree dyan. May kakayanan kang magluto, hindi mo pinagamit. Someday, pag nasa member ka ng church na to, God will ask you, saan yung galing mo? Diba? Magsusuli ka sa akin. So sabi ng Bible, Romans 14:12, so then every one of us shall give account of himself to God. Our lives will be audited one day. Living with a purpose will get you squared away or prepared for eternity. Diba? Naka-prepare na yung eternity sa'yo eh. Pag sinabi, squared away, handa na lahat. Hinanda na ng Panginoon yung lugar mo. Ang tanong dito, anong hinahanda natin para sa eternity? Okay? Number 4, understanding God's purpose for us gives simplicity to our lives. Alam mo yung napakasimple, alam mo yung simpleng buhay, yun yung pinakamasarap na buhay. Hindi yung komplikado. No? Sabi ng 2 Corinthians 1:12, for our rejoicing is this, the testimony of our conscience
that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the Word, and more abundantly to usward. God's will and purpose for our life will determine what you do and don't do. The purpose become a filter, eliminating activities that do not correspond to God's will for your life, even though those things might be good things. You cannot do everything that everyone wants you to do. Hindi pwede. Hindi lahat pwedeng mo magawa. Diba? Hindi lahat pwedeng mo ma-please. When a Christian does not understand God's purpose for his life, he tends to make choices based on the way he temporarily feels in surrounding circumstances or on the pressure from others. Pag hindi mo naintindihan yung purpose ng Panginoon sa buhay mo, bilang mananampalataya at bilang kabahagi ng simbahang ito, yung ibang mga tao ang magbibigay sa iyo ng meaning. At pag iyan ay nagkaroon at kinumpara mo yung sa salita ng Diyos, hindi na simple yung buhay mo. Kasi bakit? I-demand ka nila eh. O dapat kasama ka namin kasi minsan ka lang namin makasama, kaya lang linggo. O sumama ka sa party namin kasi minsan ka lang namin, meron tayong reunion bilang mga klase at magsiswimming tayo at naghanda rin tayo ng Jack Daniels doon, bahala na tayo doon. Kung gusto ilagay natin yung alak sa loob ng tinatawag na iced tea para hindi halata, patay tayo dyan. Diba? O, minsan ka lang gumamit, baka namiss mo na yung drugs na to. Diba? Patay. Hindi magiging simple ang buhay mo. Diba? Magiging komplikado. Diba? Sabi, lagi tinuturo ng ating pastor, yung purpose mo iba. Pag ikaw ay nilagay sa mga taong yan, dapat makita mo yung significance mo sa kanila. Yung simple life na meron ka will determine, ito namumuhay sa Panginoon. Nagkaroon ng meron kaming group chat ng mga classmate ko before. Oh, paano? Saan ka na? Pastor ka na ba? Hindi. Nasa church ako, meron kami yung magbisi ng pastor. Okay. Dami Sabi yung ganun. Huminto na sila. Diba? Pero alam nila. Diba? Kulang nila magkita-kita kami. So, laging tinatanong doon, yung iba patay na, no? Yung iba hindi maayos ang buhay, eh. Yung iba, hindi tagumpay sa Yung lagi ang, basihan ng kanilang, yung pamantayan ng kaisipan nila na successful ka. Meron kang business, may nasa abroad ka, may malaking kinikita. Pero sinabi ko, preacher ako. Okay, maganda yan. Oh. Wala naman akong post sa sa Facebook eh. Lagi lang ako nakatag eh. Nakikita lang siguro nila. So, mga minamahal, gusto ko makita natin dito na make your life simple with God. Kasi yun ang purpose mo eh. Kaya nga sabi nakakatuwa, di ba, yung pinagmamalaki ni pastor, tayo sa church, opisina, bahay, simbahan. Bahay, opisina, eskwelahan, ganun lang. Diba? Masaya ka ba doon? Yes. Walang party? Hindi naman yan ang talagang, kaya lang siyempre, alam mo, kapag ang danger lang, pagkamisa, kapag ikaw ay lumaki sa church, no? Aasamin mo na, ano kaya yung lasa ng nito? Ano ba yung feeling nung nagpa-party ng ganito? Ano kaya yung lasa ng alak? Ano kaya yung lasa ng sigarilyong ito? Diba? Ang tawag doon, nasa curiosity stage. Kaya lang kami, nanggaling na kami doon, lumaki ako sa hindi simpleng buhay. Diba? Ikaw yung taga-sindi ng sigarilyo, ikaw yung taga-bili ng alak, Pero naging simpleng buhay kasi nasa Panginoon ka na. Number 5, and the last. Andiyan pa po ba kayo? Okay.
Alam po, maganda pa talaga pag nauutusan ng pastor, no? Actually, si Brother Victor po talaga, o kaya si Hamid ang speaker. No? Pero si Victor kasi pagod na pagod daw talaga. No? So, ito po yung nakita ko sa kanya, number 5. No? Saka si Hamid, yan. Number 5, understanding God's purpose for your life will steer and stimulate your life. Pag naiintindihan mo na may purpose ang buhay mo, di ba? Nagkakaroon ka na-stimulate, nagkakaroon ng enthusiasm yung buhay mo. Halimbawa, kung ikaw ay kape, no? Ang kape, normally, iniinom mo yan, matabang, di ba? Pag sabi, may mga drinker na. Pero pag ikaw ay hindi sanay sa ganon, nilalagyan mo ng asukal. Di ba? Pero, magiging malalasahan mo yung asukal kapag hinalo mo. Pero pag hindi mo hinalo yung asukal, hindi mo masalasahan yung tamis ng may kape. O kaya may creamer. Diba? Para wala tayong pinagkaiba doon sa yung halo-halo, yung probinsyano, Sir Bonnie, di ba? Kumakain ng halo-halo, sabi doon. Di ba? Ay, napakasarap naman itong halo-halong ito. Hindi niya alam kung paano kainin yung halo-halo. Abay, sarap na yun. May yelo sa ibabaw, may ang tawag doon? May gatas at mayroon sa ibabaw. Yung leche plan. Ay, sabi niya gano'n, napakasarap. Ano ba itong halo-halong ito? Habang lumalalim, lalong sumasarap. Diba? Hindi niya nakita habang lumalalim. Kasi, kailangan mong haluin. Diba? The same thing, gusto kong makita yung when a person has a purpose, it induces enthusiasm and passion in person's life. No? Purpose of life produce energy for life. Kailangan mag-stir up ka eh. Kailangan sabi ko kanina, sometimes in the ministry you get discouraged. You have problems. Pero haluin mo yung sarili mo. Stir up your life with God. The reason some Christians are bored in their lives if they have no purpose. Hindi na nakita yung purpose ng Panginoon sa kanila. Naka-float na sila. Nakalutang na sila. Walang exciting sa floating eh. Pag ikaw nagsiswimming, sino nagsiswimming? Yan. Lahat na nagsiswimming, umiitim eh. Di ba? Ako lang ang nagsiswimming kasi ayoko nang mag-swimming ng araw. Kasi baka mangitim ako. So, sa totoo lang, hindi totoo yun. Nag-swimming ako, at one time, hindi ko talaga, nakapayong ako. Alam mo bakit? Si Dandan, inimbitahan kami doon saan yun? Sa Rizal. Kasi, birthday nung bata eh, kasama ni Ruby. Si Dandan, gustong maligo sa swimming pool. Tanghaling tapat, nandun kami. Alam mo ginawa ko? Nagpayong ako. Nakapayong ako. Nakakita ka na nagsiswimming, nakapayong ako yun. Bakit? Sensitive skin ko. Yabang yun. Sensitive skin niya. Makamamaya mangitim eh. Diba? Ang hirap kaya hindi tinatabla, hindi ako maniwala. Yung sunblock, hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala sa sunblock na yan. Kasi kung totoo yung mga nagpapaputi na yan, maputi na ako ngayon. Maputi na ako ngayon. Sister, maputi ka eh, no? Si Lucilin, maputi yan eh, yung kapatid ko. 3 yan, ate ko, si Conrado, si Lucilin. Mapuputi sila lahat. Okay? Pero silang lahat ay ampon. Ampon niyang mga yan. Sorry tol ampon sila. Yung puti nila ay nagpapakita na hindi sila talaga kabilang sa pamilya. Ako ang tunay na anak. Okay? Tunay na anak ako. Tatawa-tawa kayo dyan. Ayaw niyo maniwala?
Maniwala naman kayo, grabe kayo. Pira, papakahirap akong magturo dito. Di ba? So mga minamahal, gusto ko makita natin dito na walang exciting dun sa floating ka lang. Di ba? Punta ka sa malalim. No? May stir up yung energy mo. Bakit? Matatakot ka, lulubog na ba ako? Di ba? Oh. So, in spite ng mga failures buhay natin, no? Yung pagkaminsan yung nag-stir up ng faith natin eh. Diba? Yung kakulangan ng pagkain, kakulangan ng tubig, nung nakaraan, diba? Nagbibigay ng enthusiasm isa sa atin, nasasabi, kailangan natin magkaroon ng ganito, tubig, tawagan yung Maynilad. Hindi natin tinitake yun na seriously as a problem. Opportunity yun para gumawa tayo ng gusto. Opportunity yun para magtiwala tayo ng higit. Kakasya ba yung pagkain handa ni Sir Rene? Diba? Kakasya ba to sa dami nito? Mawawalan kayo ng tubig, mawawalan kayo ng kuryente. Yung unang araw pa lang, unang gabi pa lang, wala na yung aircon. Oh. So mga minamahal, gusto ko makita natin dito, without purpose, ba? Hindi tayo magkakaroon ng magandang motivation. Paul was motivated all the way to the end of his life. When death shadowed him at the close of his life, he was enthusiastic and living above his circumstances. He knew that even his death would fulfill God's purpose for his life. Ang sabi ng 2 Timothy 4:7, I have fought a good fight. Diba? I have finished my course. I have kept the faith. Diba? Henceforth, there's laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Sabi niya, hindi lang ako, kasama kayo. Kasama pala tayo doon. Sino? Siya nag-aabang sa kanyang muling pagbabalik. Kaya, konting oras lang ang meron tayo na ginagawa. Kaya nga sabi ng bata, sabi ng mga umattend, preacher, sabi ng umattend, ang bilis naman ng araw. Pero sa isip ko, sana matapos na rin. Di ba? Ang daming mga nakikilala eh. Ang daming lalapit sa'yo. Ang daming puro, thank you po, salamat po. Tapos may lalapit sa'yo, ikaw yung naghatid sa amin, ikaw yung nag-accommodate sa amin. Kailan po? Yung 2018 pa, yung 2014 pa, yung 2016, yung 2020, lumalapit sa'yo. Alam mo yung mga bagay na yun ay, hindi ko na po maalala yung mga ginawa ko sa inyo, pero okay na po. Welcome po. Thank you po. At naging blessing po tayo sa inyo. So hindi mo na ano yun. At yung mga bagay na yun, sabi nga natin, because you have a purpose in life. Diba? Na-stir up yung buhay mo. Nagkakaroon ka ng energy to serve and serve and serve and serve again. That's why, like Paul, sabi niya, I fought a good fight. I have finished my course. Diba? Let's finish our course. Tapusin natin to. Ang tanong dito, next year ba, kasama ka? Sasama ka ba? Diba? Hindi ka lang nakatingin, hindi mo lang nakita, kundi kasama ka na. Kung hindi ka nag-involve ngayon, next year mag-involve ka. Kung hindi ka nakapagbigay at nag-share, pwede kang bumawi sa susunod na panahon. Hindi lang tayo taga-tingin, taga-tanawan, kundi tayo ay taga-aksyon na. Ba? Mayroong pagkaminsan kurot, no, sa puso
pag napakinggan mo to. Kung hindi mo nagawa yung best sa missions conference na ito, hindi ka naging kabahagi, pwede ka pang humabol. Pwede ka pang bumawi. Kasi sabihin mo, Pastor, di man ako nakapagbigay, pwede pa bang humabol? Andito lang po kami. Opo. Handa po kami tumanggap ng mga milk tea, mga ganyan, di ba? As a sign ng thanksgiving po natin. Di ba? Oh, bakit hindi? Oh. So maraming salamat po sa bawat isa. At wag po nating kalimutan na lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, no, ay may karampatang pagpapala. Tayo pong lahat ay magsitayo. Panginoon, salamat po. Naintindihan namin na ang bawat ginawa namin para sa inyo ay may karampatang pagpapala. Help us na makita namin ang purpose ng aming buhay bilang isang mananampalataya is to serve. Niligtas mo kami para maglingkod, niligtas mo kami para gamitin mo. Salamat po sa pagkakataong ito at naintindihan namin sa hapong ito, nakalooban pa sa amin na sa lahat ng aming gagawin, ay may kadahilanan at pakita namin ang aming significance sa inyong pong harapan. Habang nakayupikit ang bawat isa, ano yung pagkukulang na hindi mo nagawa? At this time, you can ask God sa altar na ito at sabihin, Panginoon, may kulang ako, hindi ko nabigay yung best ko. Hindi ko na-serve yung purpose ko. Hindi ko na-serve yung nais mo sa akin. Pero this time, hindi pa huli lahat, may pagkakataon pa, babawi ako. Hindi ko nabigay yung best, pero next time, babigay ko yung best. Hindi ako nakapagbigay, next time magbibigay ako. Hindi ko nabigay yung best ko, kulang yung ginawa ko, pero susunod, hihigitan ko pa. Because you know your purpose. You know God's purpose in life. The altar is open for you. You can come and ask God, Lord, help me, teach me, and talk to me. God bless you.